banat naman ng kampo ni Tamba papunta kila Bongbong. Oh. O, pakinggan naman natin yung buwelta, yung yung ganti, yung banat naman ng mga aso ni Tamba. Ito naman galing sa kampo ni Tambaluslos. Bumuelta si Tourism Chief Cristina Frasco sa ilang kongresistang pinupuntirya umano ang kanyang ahensya. Bagamat hindi anya pinepersonal, hindi raw malabong politika ang ugat ng pag-atake. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Sinagot ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang mga alegasyong underperforming daw ang kanyang ahensya. Aniya, umabot ng 3.86 trillion pesos ang ginastos ng international at domestic tourists sa bansa. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2023. Halos 7 milyon na rin daw ang nagtatrabaho sa sektor ng turismo at unti-unti na raw nabuksan ang merkado sa ibang mga tourist market dahil inaasahang dadami ngayong taon ang mga bisita mula Australia, Canada, Japan, US, UK at France. Dagdag daw ito sa mga Chinese at South Korean na siyang top tourist markets ngayon ng bansa. Sa isang statement kamakailan, sinabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi raw dapat maglagay pa ng excuses ang DOT dahil mas mababa raw sa target nitong 7.7 million tourists ang napapunta noong 2024. Ayan, dyan muna tayo, okay? Binabanata naman si Frasco. Ay, nako. Alam nyo po, ito lang sa akin dyan, ha? Hindi ko sinasabing hindi palpak si Frasco. Okay? Wala po tayong ganyan. At hindi ko sinasabing pinagtatanggol ko siya. Pare-pareha silang palpak. Oo. Pero, ang tingnan po natin, itong anggulong ito. Sino bumabanat? Si Asidre. Tingog Party List. Sa tingin nyo ba, bobo to? Sa tingin nyo ba, makakagalaw to ng walang basbas or walang utos ni Tambaluslos? Huwag nga tayong maglokohan. Sino binabanatan? E di secretary. Under executive. Binanatan mo kami, ha? Mahiya naman, mahiya ka pa dyan, Bongbong Marcos, ha? Oh. Kayo naman ang sisilipin namin. Executive Department, yung bata mo si Frasco. Oh. Hindi naman ako, wala naman nasa matinong kaisipan ang maniniwala na ito ay hindi inutusan ni Tambaluslos. Siguro to the very least, kung hindi man inutusan, which I doubt, pero kung sakali mang hindi inutusan, imposibleng hindi binasbasan, hindi pinayagan. Imposibleng hindi alam ni Tamba. Nako! Ay, Si Deputy Speaker Paulo Ortega naman, sinabing kakarampot lang daw ang kinita ng bansa kontra sa mga kapitbahay nating bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Isa pa to. Caracas pa lang nito, alam na natin. Ito yung tao na lahat about Duterte napo na. Basta babanatan si Tambaluslos, pupunahin nito. Ngayon naman, ang pumuna kay Tambaluslos, kampo naman ni Bongbong. Siya na rin naman. Siya rin naman ang bumabakbak. Nagkataon lang ba? Pwe. Sino namang maniniwala doon? Sabihin nyo rin, hindi siya inutusan ni Tambaluslos? Hindi alam ni Tambaluslos? Kilalang-kilala natin kung sino na yung mga bata ni Tambaluslos eh. Pag hindi mo kilala kung sino yung mga bata ni Tambaluslos, wala kang alam sa politika. Sila yan eh. Kaya nga hindi ko titingnan to as face value na concern sila about sa tourism. Puwe. Huwag na tayong maglokohan. Kaya sinabi ko nung kanina, hindi ibig sabihin walang kasalanan yung sekretaryeng yon. Hindi po sa ganun. Pero duda ako sa galawang ganito.
Pero masaya yan. Alam niyo kung bakit? Magagantihan yan. Hindi lang diretsa. Hindi papahalata. Oh. Pero yung kampo roon, babanata ng Congress. Ang Kamara. At yung Kamara, babanat yan sa Executive Department. Oh. Naniniwala kayo? Oh. Kung hindi kayo naniniwala, abangan natin. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Depensa ni Frasco, mahiya naman daw dapat ang mga mambabatas na tumapya sa budget ng ahensya. Yan na naman tayo sa mahiya tayo. Kasi walang hiya itong pinarinigan na pumalakpak pa. Lalo't mula sa 1.2 billion pesos noong 2023, bumaba ito sa 200 million pesos noong 2024 at 100 million ngayong taon. First of all, I don't take these remarks personally. Because when you say that the sector is not delivering, you're talking about over 6 million Filipinos working in the tourism industry and nearly 10 million more stakeholders across the nation. Really, that statement is a judgment on the service and sacrifice of tourism workers all over the nation. Ayaw niyang ikabit ang politika sa posibleng dahilan ng pagtapyas ng Kamara sa budget ng DOT. Pero hindi isinasantabi ni Frasco ang anggulong ito. Lalo't ang asawa niyang si Cebu Representative Duke Frasco ay kumala sa National Unity Party. Di ba? Kumalas. At hindi sinuportahan ang liderato ni Speaker Martin Romualdez. I certainly hope not. But the timing of the remarks that were broadcasted by the good gentleman from the House of Representatives, Isidre and Ortega, is quite suspect, considering that my husband, Congressman Duke Frasco, declared his stance as an independent member of the House of Representatives only 2 days before, or rather, only a day before their remarks. Sa huli, hiling ni Frasco sa mga mambabatas, examine the full plethora of facts sa kanilang hiling na 3.5 billion pesos na budget. Kabilang dyan ang 500 million pesos nilang request para sa tourism promotions. Para sa agenda. Pag titingnan po natin ito, gawain naman talaga nila yan na binabalikan nila pagka bumitaw ng hindi na sumuporta, no? Again, lagi nating titingnan yung timing. Isa yan sa kina-question. Yung bigla-bigla na lang may ganyan. Pangalawa, yung pag may missing link, yung parang hindi kumukonek. Halimbawa, dating ginagawa ng isang tao, tapos bigla na lang bumabanat kay ganito. Merong hindi kumukonekta Pagka merong mga missing link, kaduda-duda po yan. Usually yan, politika. Banatan. Kaya nga imiikot na yung banat Andyan na yung galit sa Duterte, tapos sausaw ng sausaw ang Piklawan, tapos meron pang si Marcos at Tamba, kasi nga naman palpak ang nangyayari sa Pilipinas, so kailangan silang merong sisisihin. Diba? Meron silang exit plan. O, kanino natin? May bulilyaso tayo dito. O, kanino natin isisisi? Di sa kabila. Ganyan naman nature ng tao yan, na yang sisihan. Lalong-lalo na pagswapang sa kapangyarihan. At higit sa lahat, swapang sa pera. Magtuturo yan, maglalaglagan yan. We've seen how traitors move. Kahit yung ang laki na ng natulong ng pamilya, ang laki na natulong ng isang individual, pag ang traidor talaga yan. Hindi niyan hahayaang mapahamak yung sarili niya. Kung sino-sino ang ipapahamak niyan, magtuturo yan. Laglagan na. And sa mga DDS, kapit po tayo. You know why? Yung masayang part, nangyayari na. Kasi ang demonyo talaga.
Ha? Ay, hindi niyan kaya. Sila maglalaglagan dyan. Oh. Kaya antay-antay lang. And at the same time, as we get closer to 2028, unti-unti nang didisarmahan yang mga yan. Kasi unti-unti nang lilipat yung mga political figures. Oh. Even mga vloggers, unti-unti na yung lilipat. Tagaan nyo sa bato. So habang dumidikit sa 2028, lalong hihina yung mga yan. Kaya nga yung impeachment, patuloy nilang pinaglalaban. Ayaw nila next year. Kasi baka wala na talagang suporta si Tambaluslos. Hindi na sila makapagpapirma ulit. Or baka wala ng budget. Gastusan na naman. O, di ba? Bayad nga daw yung kada pirma according to Chanko. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito and sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone. Coach Oli po. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong